our program, how can we have faith? How can we have faith? Paano tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya? At narinig na natin madalas yung aking sinasabing, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10, verse 17. Magsimula tayo doon sa Romans 10, verse 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Verse 14. How then can they call on the one they have not believed in? How can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15. And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Verse 16. But not all the Israelites accepted the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our message? Verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of God. Tingnan natin Romans chapter 10, verse 17 ng New King James Version Bible. So then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang tunay na pananampalataya ay darating lamang sa buhay ng tao, sa puso ng tao. Ipapanganak ang tunay na pananampalataya sa puso ng tao sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ang tao'y nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kung hindi sa bawat salita ng Diyos. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Baka lang makalimutan ko, faith without works is dead. James chapter 2 verse 26, faith without works is dead. Kung sinasabi natin meron tayong pananampalataya, pero kulang naman tayo sa gawa, hindi natin pinakikita sa gawa, ay yung pananampalataya natin, questionable yon. Hindi nangangahulugang ang mga gawa ay makapagliligtas, hindi. Pero iyon ay ebidensya na ikaw nga ay tunay na ligtas o born again. Sabi ni Jesus, you will know my genuine disciples by their fruits. Malalaman niyo ang tunay na aking disipulo sa magitan ng kanilang pamumuhay. Kasi maraming tao may Bible na hawak, nangangaral, pero yung bunga ng kanilang buhay, yung bunga ng kanilang pananampalataya, hindi mo makita. Kaya mahalaga sa atin, pag tayo nagkaroon ng pananampalataya, alagaan natin yung ating pananampalataya. Alagaan natin. Lagi tayong nagme-meditate ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, kung gusto mo na maging matagumpay, kung gusto mong magkaroon ng kasaganaan, meditate on my law or my word day and night so that you can observe to do the things written therein. If you do that, anything you do, you will prosper. Anything you do, you will prosper and you will have great success. Joshua chapter 1 verse 8. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Gusto kong magwakas sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Bakit tayo may radio station doon sa Calabarzon? Bakit tayo binigyan ng Diyos ng television? Bakit tayo nabubuhay na nakapokus lang tayo sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesus at lahat ng Kanyang inutos sa atin, pinipilit natin gawin? Sapagkat anong silbi ng buhay kung di natin masunod ang Panginoon? Sapagkat napakahalaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang susi para makilala ng tao ang tunay na Diyos. Jesus said, if you continue in my word, indeed you're my disciples, and you will know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8, verse 31 and verse 32. Kung kayo magpapatuloy sa aking salita, yes, palapakan natin ng malakas ang Diyos na buhay. Yes. Kung kayo magpapatuloy sa aking salita, kayo nga mga tunay kong disipulo at malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalayo sa inyo. John chapter 8, verse 31, verse 32. Salita ng Diyos ay dapat ikalat.
Kaya nga, may mga missions ang JIL. Kaya napakahalaga sa Diyos, kung hindi man kayo pwedeng magpastor, hindi kayo pwedeng maging Bible teacher, hindi kayo pwedeng maging evangelist, hindi kayo pwedeng maging prophet, apostle and prophet, you can help in spreading the Word of God by inviting people. Kaibigan, barkada, kamag-anak, alam mo, kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos sa tingin mo, lalo kang pagpapalain. Pag nagbigay ka ng iyong panahon, kung linggo man lang, kahit linggo, doon sa JIL Prayer Garden, 101, Bunlo, Bukay, Bulacan. Kung taga Manila, ang dami nating gawain sa Manila, mahigit 300 every morning. More than 300 worship services is scattered in different places of Metro Manila. Lahat ng probinsya, lahat ng siyudad ng Luzon, Visayas, sa Mindanao, may JIL. Merong branches sa 52 countries of the world. Kaya si Satanas, galit na galit sa JIL. Pero wala na siya magagawa. Tinalo na siya ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Through the death of Jesus Christ, He had destroyed him who has the power or possession of the power of death, the devil. Hebrews 2, verse 14. Kaya kailangan, pagtulong-tulungan natin kumalat ang salita ng Diyos. Pagtulong-tulungan natin ang salita ng Diyos ay makapasok sa isip, bumaba sa puso, at magkakaroon ng pananampalataya ang mga tao. And the Word of God is the revealer of truth. Everybody say, the Word of God, revealer of truth. The Word of God, producer of faith. The Word of God is a medicine to our bodies. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos, yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay binitiwan ng Panginoon sa banal na kasulatan, pinasulat niya sa Holy Spirit, pag yan ay sinulat na ng Panginoon, pangako ng Panginoon yan, in every promise of God, there is a corresponding power of God to fulfill it. If the promise of God is shared, preached, believed, accepted, and acted upon. I just want to share to you the principle of Jeremiah chapter 1, verse 12. God is watching over His word to fulfill it. There are many translations, but the simplest meaning is God sent His word to ensure its fulfillment. In other words, in other translation, God is watching over, guarding His word, His promise, His promises. God is guarding, God is watching to ensure its fulfillment. When the promise of God in the Word of God is believed, accepted, and acted upon, God is obligated to fulfill His promise. He cannot be a liar. Amen? Tumayo tayong lahat sa